that the requests of the prosecution are in fact fatally overbroad. It is a fact na noong 2007, ang respondent ay vice mayor pa lamang. Definitely not an impeachable office, Your Honors. How is that relevant? It is the position of the defense that it is not. In fact, what that is an unlimited search throughout a person's financial history. That should not be allowed. Madaling sabihin na confidential ang ilang impormasyon at dokumento. Madaling magturo ng batas. Pero ang hinahanap po ng impeachment court ngayon at sa mga susunod na araw, linggo at buwan ay ang katotohanan. Pwede yun. Kailangan mo sumunod sa batas. Hindi mo pwedeng ibendalo. Tingnan mo, dito pa lang, mali na yung ano niya, abogado pa naman. Madaling magsabi, madaling magturo ng batas. The law is there to follow. Oo, katotohanan. Anong katotohanan? The burden of proof is with the accuser. Nag-a-accuse kayo. So, patunayan ninyo sa paraan na legal. Hindi pwedeng, putangin na yan, mag-ano tayo, lalabag tayo sa batas, tapos gusto natin sumunod sa batas. Ano yan? Di ba? Malinaw doon sa sinabi niya. Labag po sa batas yan, sabi ni Powa. Ang sinasabi niya na, wag na yung batas-batas. Ang importante dito, malaman natin yung katotohanan. Pwede ba naman yun? Hindi pwedeng ganun, joke na, putang ina ka. Kaya ang tanda-tanda mo na. Ngayon ka pala nakaposisyon sa gobyerno kasi inutil ka eh. Magandang araw, mga banateros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddlers sa balat na YouTube Boss D at your service. Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. At ating pag-uusapan ng lahat-lahat ng mga nangyayari ngayon sa ating bayan. Kamusta naman ang buhay-buhay? Pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan. Lahat ng mga bobo, tanga, mga inutil, mga gunggong, utak galunggong, mga abnormal, mga loko-loko, mga siraulo, dyan sa Kongreso, Senado, mga kupal, animal visit, pabigat walang silbi, switik, salot, tutok sa buo, hindot, palaman, sinto-sinto, baliw, abnoy, sabog, batakmag, adik, pusher, kabatan, kurakot, magdanakaw, sindikato, membro ng koratong baliling sa gobyerno, lahat ng mga manguumit, mandarambong, mandurukot, mandurugas, mga sinungaling at mambubudol, mga kampo ng demonyo, impacto, maligno, masasamang espiritu, satanas, hudas, barabas, estas. Kamusta naman ang buhay-buhay, mga bossing? Nako, nakaantabay tayo ng matindi. Umantabay tayo ng malupit sa mga kaganapan nito mga nakaraang araw. Kasi hindi ako masyadong nag-upload. Kasi pag nag-upload ako, mapipigilan yung panonood ninyo sa impeachment. Importante, mapanood natin yung impeachment na yan para makita natin kung gaano kabobo kung gaano katanga etong mga inutil na mga taga-gobyerno, lalong-lalo na yung mga nasa prosecution. Diyos ko po. Ano ba ang inyong mga nakita na dyan sa naganap na hearing sa Senado ng mga walang silbi, mga walang kwenta, mga tanga? Diyos ko Lord, nakakahiya. Pinapanood tayo ng buong mundo. Putay na, ganyan lang yung mga ipapakita nyo. Mga walang hiya kayo. Mag-follow kayo, mag-like, mag-share. Subscribe kayo sa channel natin at sa ating mga Facebook pages. Matindi po ang labanan ngayon sa social media. Matindi ang labanan sa social media. Bakit? Kasi grabe ang mainstream media ngayon sa pagpupropaganda. Laban sa prosecution, hindi pala, mali. Laban sa depensa laban sa depensa ng impeachment, yung depensa ni BP Sara. Lagi nilang sinasabi, ang ina-highlight lang nila yung sinasabi ng mga bobo mga prosecutor nila. Ina-highlight lang nila na sinabi nila, ang dami mga kumakalat sa social media na nakapuntos daw yung depensa. Diyos ko po, nagmukhang tanga. Nagmukhang tae, yung dadalawa na lang na kanilang ipinatawag sa witness stand. Dadalawa na lang, Diyos ko po, tanga pa. My goodness, nakakahiya. Grabe ang pagmamanipulate ng mainstream media. Kaya wala kayong ibang papanooran ng mainstream media kundi ang SMNI at mga banateros lang. Grabe sa Facebook, talagang nagkalat yung mga pagpapapuri sa kabilang kampo, sa kampo ng mga prosecutor ng mga sintu-sinto. Ay grabe, kahit palpak na sila, magaling pa rin sila. Enough mga bossing, enough para magpropaganda sila. Kasi inaabuso nila yung kabaitan ni Chis Escudero. Inaabuso nila yung kabaitan ng Senado. Ito ang masaklap ngayon. Dito mo ngayon makikita. Dito nyo ngayon makikita mga bossing yung importansya na kailangan at least may background talaga sa batas. Yung mga itinatalaga natin bilang mga senador. Kasi ito mga bossing, ang trabaho kasi ng isang senador,
bukod dito sa pagiging impeachment court judges, so paano ka nga naman kasi magja-judge? Kung unang-una wala kang experience sa paglilitigate. Wala kang experience sa korte. Ang mga experience walang sa korte yung mga kaso mo dahil magnanakaw ka. Pero wala kang experience how yung proceeding, court proceeding, rules of court, yung batas. Kasi hindi naman nagbabasa ng batas itong mga kupal na ito, yung mga senador na yan. Hindi naman nagbabasa ng batas yan. Gumagawa pa sila ng batas, yun na nakakainis. Nakita nyo, sa prosecution, hindi pala, sa majority ngayon, yung grupo ni Gatchalian. Tingnan nyo nangyari. Di ba si Gatchalian, anong ginawa ni Gatchalian? Nagpaka-Senate President pero walang ginawa. Nagpaka-Senate President pero hindi naman pala kaya yung responsibilidad. Magsi-Senate President pero hindi naman pala kaya yung panindigan. Anong ginawa? Humingi ng tulong sa isang abogado. Yan ang problema. Kapag kang isang senador, walang background sa at least man lang pagiging abogado, dapat itinataas na natin yung requirements natin sa pagpili ng mga senador. Eto ang problema. Sapul lahat dito, mga bossing, sapul lahat dito. Tingnan mo. Nakakalusot yung prosecution sa kanilang pang-aabuso sa bait ng mga senador. Bakit? Paano? Ilan man lang. Lahat man yan, puros mga politiko. Ilan lang dyan ang may alam sa batas. Ilan lang ang abogado dyan. Ilan lang ang abogado ng grupo ni Gatchalian. Abnormal pa. Bobo, tanga pa. Sabi nga ni Erwin Dabendalo Tulpo, wala daw utak yan. Kita mo, sino ang abogado sa kabila, sa grupo ni Gatchalian? Iisa na lang, putang ina, unggoy ang utak pa. Si Kiko Pangilinan lang. Tapos si Kiko Pangilinan, hindi pa nag-litigate. Abogado lang siya, nakapasa sa bar, pero hindi naman siya nag-practice ng law. Kasi bata pa yan, sumabak na kagad sa politika yan, naging konsihal na yan ng Quezon City. Tapos simula naging politiko na yan. Simula naging politiko, humarap ba yan sa korte para magtanggol ng kanyang kliyente? Hindi. Therefore, bagamat lawyer siya, may background siya kahit papaano, pero mahinang klaseng abogado yan. Abogado na walang kaso, abogado na walang kliyente. So inutil na abogado yan. Yung abogado niya parang display lang sa bahay. Para lang siyang painting. Yung painting na nandoon lang, hindi gumagalaw, nililinis-linisan lang. Yung kanyang lisensya sa pagiging abogado, nire-renew lang niya. Pero nagamit ba niya? Hindi. Nag-iisa. Pangalawang abogado diyan sa majority, si Chis Escudero. Magaling man si Chis Escudero, in fairness. Maganda ang kanyang pagganap sa impeachment proceeding na yan. At na hindi nagkamali si Gatchalian na ilagay si Chis Escudero dyan. Kasi kung si Gatchalian na nandiyan dyan, putang ina, baka tatlong linggo na hindi pa natatapos yung kanyang pagdidesisyon patungkol sa mga objection, patungkol sa mga reklamo, yung mga pagtatalo-talo ng mga abogado dyan. Paano nga naman, tanga naman yan. Wala namang utak kasi yung gunggong na yan. Kaya ganyan. Ngayon mga bossing, dito naman sa kabila naman, maraming abogado. Nandiyan si Pia Cayetano, nandiyan si Alan Peter Cayetano, nandiyan si Marcoleta, putangin na pinakulong pa nila. Tapos si Amy Marcos kahit papaano nagtapos yan ng abogasya, kaya lang di yata siya nag-bar. Tapos ito si Bam Aquino parang naka-second year yata siya. Hindi na rin niya tinapos, nag-computer na lang yung gunggong na yan. So kaya nga, sabi ko nga sa inyo, paano naging matalino itong mga buwaka ng ina nito? Paano nagkaroon ng kaalaman sa batas itong mga putang ina nito, lalo na kung sila ay tagagawa pa ng batas tapos hindi sila mambabatas. Hindi nila naiintindihan yung batas. Kaya nga andiyan si Bendalo Tulpo. Tingnan mo yung dalawang tulpo. Dahil nga bobo mangmang sa batas. Akala nila yung mga pinaggagawa nila sa kanilang mga show, yung Rapid Tulpo in Action, T3. Akala nila yung pinaggagawa nila na hinaharas nila yung mga nag-aaway-away na mga tao, pinakikialaman nila. Akala nila yun ang tama, pero may tamang avenue para doon. Hindi para pagpiestahan mo yung problema nila, may tamang mga lugar kung saan ilalagay yung mga problema na yan. Pero dahil nga, mga mangmangang mga yan, hindi nila alam. Well, sorry doon sa mga hindi abogado. Marami mga hindi abogado dyan na magagaling naman. Nandiyan naman sila, nandiyan naman yung mga magkapatid na Villar, magaling man yan. Nandiyan din naman si Senator Bato de la Rosa, may PhD naman yan. Si Robin Padilla, ang maganda kay Robin Padilla, ramdam niya, alam niya kung ang pulso ng masa. So, importante rin yan at may tinapos din yan. Si Bongo naman, kahit papaano, hindi man siya abogado, pero matagal siyang naging alalay ng piskal
mayor at pinakamagaling na presidente sa balat ng mundo. So basically, may nalalaman yan. So, paano, bakit ko sinasabi yung importansya nito? Importante na marunong sa batas itong mga nandiyan dyan sa Senado para naiintindihan nila kung ito ba mga putay ng prosecutor ng mga abusado na ito ng mga magnanakaw din naman. Ang gagaling magturo, ang gagaling magsalita, pero putang ina, ang daming mga kaso ng mga hayop na yan. O hindi ba? Mantakin mo, sinasabi nila na pinayaman daw ni Inday Sara yung kanyang sarili. Tingnan mo kung anong relos na suot ni Inday Sara. Ikumpara mo sa relo ni Abante. Relo ni nung kamukha ni Kohol. Diyan sa Maynila, si Valeriano ba yun? O relos ng mga putang ina mga kongresista na ito, congresswoman na ito na si Luis Rong. Pangit ng mukha, maganda relo. Okay lang naman kasi pangit na mukha mo, kailangan maganda relo mo. Ang ibig ko sabihin, tingnan mo paano sila manamit, paano sila umasta. Tingnan mo si Inday Sara, simula't simula, Vice President yan, pangalawa sa pinakamataas na posisyon. Alam nyo ba na, pucha, napakasimple. Ang suot lang yan, kung hindi mo yung kanilang uniform, ang suot niyan, simple lang. Naka-on cloud lang na sapatos yan, minsan Skechers lang. Mumurahin, kung bumibili yan sa bumibili yan sa TikTok lang. Bumibili yan sa mga tiyanggi-tiyanggi. Nakita nyo ba si Inday Sara na namuhay ng marangya? Sasabihin ninyo na magnanakaw ang mga Duterte, tapos makikita nyo si Pangulong Duterte, wala naman siyang mansyon. For the longest time, yung bahay na tinitira niya, hindi man nadagdagan ng palapag. Tingnan mo bahay ni Luis Tro. Tingnan mo bahay ni Abante. Tingnan mo bahay ni Joel Chua. Tingnan mo kung paano sila mamuhay. Tingnan nyo yung mga buhay nila. Mga congressman lang yan, pero tingnan mo kung gaano nagsilakihan yung mga pera ng mga yan simula nung pumasok sila sa politika. Lolokohin nyo pa kami. Alam ninyo, Pwede po mga bossing. Pwede nyong pagbintangan ang mga Duterte sa maraming bagay. Maano sila, hindi sila statesman, palamura sila. Matapang sila masyado, unconventional sila, hindi sila statesman. Pero yung akusahan mo sila, nakurakot sila. Kasi kung kurakot ang mga Duterte, hindi sana ganyan kaganda ang Davao City. Nag-trending nga nung nakaraan yung interview ni MJ Mondihar at nung Davao CIO na si Harvey. Dahil nag-trending, milyon yung views. Nagalit pa nga si Mayor Basti. Sabi daw ni Mayor Basti, ayan ka na naman, nag-trending na naman yung interview mo. Pinopromote mo na naman yung probinsya natin. Pag-iinitan na naman tayo. For the longest time, wala ni isa dyan sa Davao City ang nagsasabi ng mga kurakot itong mga Duterte na ito. Kasimple-simple ng mga sasakyan ng mga yan, pick up lang. Si Inday Sara nangihiram nga lang ng ng van. Paano yung sasabihin na pinayaman nila yung mga sarili nila? Saan ba nag-aaral yung mga anak nila? Nag-aaral yung mga anak ni Inday Sara saan? Sa Lasal? Sa Ateneo? O kung saang eskwelahan? Dito sa Pilipinas. Tingnan mo, saan nag-aaral yung anak? Yung anak na nila Benny Abante. Yun na lang mga congressman na mga makakaliwa. Halimbawa na lang. Etong mga makakaliwa, saan nag-aaral yung mga anak nila? Di ba makamasa daw sila? Saan nag-aaral yung mga anak nila? Sa University of the Philippines ba? Sa State University ba? Sa State Colleges ba? Hindi. Nag-aaral yung mga anak nila sa mga tier 1 na mga kolehiyo dito, Lasal, Ateneo, ganyan. Yung iba diyan nag-aaral pa sa ibang bansa. Yung anak ni Romualdez, saan nag-aaral yan? Hindi ba sa ibang bansa nag-aaral ng mga hindot na yan? Pero tingnan mo si Inday Sara, nag-aaral ba sa ibang bansa yung kanyang mga anak? Si Mayor Basti ba nagtapos sa ibang bansa? Nag-aaral ba si Mayor Basti sa ibang bansa? Si Inday Sara, nag-aaral ba siya sa ibang bansa? Hindi ba? Yung mga dyan, yung mga ibang congressman dyan, may mga schooling pa yan sa ibang bansa, ginagamit na mga sa katarantaduan. So, hindi talaga kakagatin ng masa yung sinasabi nitong mga prosecution na nagpasasa sa yaman ito si Inday Sara at meron siyang yaman na hindi niya kayang ipaliwanag because, again, naging vice mayor yan, naging mayor. Si Baste, naging vice mayor, naging mayor. Si Mayor Duterte, naging mayor, tapos naging congressman, tapos naging presidente. Pero wala, hindi mo nakita talaga na nakitaan mo sila ng sobra-sobrang yaman. Yan, si Pulong, mayaman talaga yan. Kasi ang kanyang napangasawa ay isang royalty ng mga Muslim. Kaya yung mga yung mga anak niyan, mayayaman talaga dahil mga mga dugong bughaw yung mga yan na mga Muslim. So malabo yung sinasabi nila na ganoon. Oo. At bumalik tayo doon sa sinasabi ko kanina. Importante na talagang kailangan mga abogado para at least na umpisa pa lang nalalaman na nila kung naaabuso yung korte. Katulad niyan si Chis Escudero na nga lang eh. Si Chis Escudero na lang medyo na pa siya na pasensya na. Siguro sa pagod niya, hindi niya narinig o hindi niya naintindihan na yung speech ni Kapunan kahapon na hindi sila magsho-show na ng kanilang mga testigo. Nag-violate pala yun sa rules. Kasi hindi pala dapat na nagbibigay ng mga statement
na parang nagko-conclude na yung mga yung mga prosecutor. Dapat yung conclusion, yung decision at yung hindi pa pwede magpropaganda diyan. Oo, bagamat kailangan mong ipaintindi sa tao bakit mo ginagawa ito, hindi kayo dapat nag-grandstanding diyan. Oh. 'Di ba? O ano ba 'yon? O, kasi ganito 'yan. O supposedly, 'di ba, yabang-yabang nila nung nakaraan. Sabi nila, ipipresenta daw nila as hostile witness sino? Si Zulaika Lopez. So, hostile witness, ibig sabihin kakaibang witness. Tapos nung nakita ng nitong grupo ng prosecution kung papaano inilampaso ng depensa itong dalawang puro kaso pala. Mga sindikato rin pala eh. Oo, ang dami palang mga kaso nitong dalawang testigo nila. Katulad din nila. Syempre nga naman, sabi nga nila, 'di ba? Kung ano yung puno, siya ring bunga. Yung mga congressman na mga nandiyan dyan sa prosecution, hindi ba inaakusahan ng 18 Marines yan plus 4 nang nakatanggap ng mga mali-malita na pera yan? Sabi din ni Greco Bellica na yun daw mga membro ng Quadcom na yan. Sabi ni Greco Bellica yan parang kada hearing daw may 10 milyon daw na nakukuha yan. May mga bonus pa. Kapag bumanat ka daw sa Duterte, malaki ang bonus mo. So, pera ng taong bayan yan. Hindi yan galing sa bulsa ninyo. So, tapos ibinubulsa ninyo. Anong tawag doon? Di corruption yun. Syempre, puros man may mga may mga masasamang background yan. Yung kukunin din nila mga testigo. Syempre, katulad din nila mga kriminal. Kinuha nila yung unang testigo, 2 linggo lang yung training. Putang ina, eksperto daw. Eto namang pangalawa, putya yan, mas marami pa yung paligoy-ligoy na sagot kesa sa direktang sagot doon sa mga tanong. Ngayon, binugbog ng depensa, nakitang-kita natin yan. Hindi lang ng depensa, ng depensa, pati ng mga senador. Binugbog ng mga senador etong pangalawang testigo nila dahil sinungaling. Napakasinungaling. Ano ba ang kailangan sa para ma-impeach yung isang tao? Ko sa inyo dito para ma-impeach yung isang tao. Ano ang kailangan? Basahin natin kung anong kailangan para ma-impeach ang isang tao. Eto, papakita ko sa inyo Ayan, under the 1987 Philippine Constitution. Nag-abogado pa ako, no? Impeachable officials may be removed from office only on the following grounds. Una, culpable violation of the Constitution. Culpable violation of the Constitution. Pangalawa, treason. May treason ba na ginawa si BP Sara? Wala naman. Hindi naman siya nag-espiya. Hindi naman siya nagbigay ng impormasyon, kumuha ng impormasyon dito, tapos tinraidor tayo, dinala yung impormasyon na yun sa ibang bansa. Bribery. Yung bribery na yan, they are yet to prove na may mga bribery nga na nagaganap kasi may gawa-gawa silang istorya. Yung tungkol doon sa isang yung Gloria, si Aling Gloria. Yung mukhang labandera na chismosa na binigyan daw ng mga sobre. May sobre siya pero wala yung pera. Tapos ito si Aling Gloria, naging boss na, inabsorb na ng gobyerno, taga-gobyerno na siya ulit. Graft and corruption. Anong kinurap ni Inday Sara? Napatunayan na ba nila na may graft and corruption? Ano pa yan? Kasama pa yan sa mga pag-uusapan sa susunod. Other high crimes, betrayal of public trust. Ngayon yung unang article, mga bossing. Yung unang article ang pinag-uusapan doon is yung death threat. Grave threat, hindi nga siya death threat grave threat. Grave threat, dun ba sa mga binasa ko kanina? Yung grave threat ba, pumapasok ba siya doon sa culpable violation of the Constitution? Papasok ba siya sa treason? Papasok ba siya sa bribery? Papasok ba siya sa graft and corruption? Papasok ba siya sa other high crimes? High crime ba yun? Betrayal of public trust. Sa pagkakaalam ko, kung merong na-betray yung trust dito, si Inday Sara yun. Yung trust ni Inday Sara yung na-betray kasi binudol siya nito nila Amy Marcos, nila Bongbong Marcos, nila Romualdez, binudol siya. Nagtiwala si Inday Sara sa kanila, tapos anong ginawa ng mga buwakan ng ina? Pinakulong yung tatay niya, tapos tinrabaho siya para humina yung kanyang hold or grip sa pagiging presidente sa 2028. So kung meron man dito ang nasira ang tiwala, si Inday Sara yun dahil binudol siya ng mga ito Maraming mga tao na pag tinanong mo, bakit kayo bumoto kay Bongbong? Kasi sabi ni Inday Sara. And makikita mo talaga na yung 32 million ni Inday Sara mas marami sa 31 million na boto ni Bongbong Marcos. Meaning si Bongbong Marcos, lahat ng bumoto sa kanya, bumoto kay Inday. Pero hindi lahat ng bumoto kay Inday, bumoto sa kanya. Katulad namin. Bumoto kami kay Inday, hindi kami bumoto sa kanya. Hindi siya ang presidente namin. So, ibig sabihin, ang nagpanalo kay Bongbong si Inday. Nagtiwala si Inday, pinagamit ni Inday yung kanyang sarili para sa kanila. Akala talaga ni Inday, matinong mga tao ito. Ayun ang problema.
O, yun ang problema. Kaya we should really learn from our mistakes na hindi na dapat makabalik sa posisyon ever itong mga Marcos na ito. Kasi yan, si Sandro Marcos, nangangarap maging presidente rin yan. Si Romualdez talaga, doon nagsimula ang gulo sa Pilipinas nung nangarap si Romualdez. Sabi niya, teka, itong pinsan ko, sabi nung ate niya, paadik-adik lang to, papasyal-pasyal lang to, tapos siya yung pinakamakapangyarihan. So kailangan makuha ko itong kapangyarihan na ito at gagamitin ko ito sa mga bagay na gusto ko. So nainggit siya sa kanyang pinsan kasi bobo yung pinsan niya, tapos siya ang nagdidesisyon para sa Pilipinas. Sabi niya, kung kaya nga magdesisyon ng bobo para sa Pilipinas, di kayang-kaya ko rin. Sindikato utak ko eh. Kaya yan. So, betrayal of public trust. Sa totoo lang, paano mo sasabihin na may betrayal of public trust? Inday Sara may pinakamataas na trust rating. Si Bongbong Marcos, dahil sa binitray niya yung trust ng mga Duterte at nung mga naniwala sa tandem nila. Ngayon, tingnan mo ano rating ni Bongbong Marcos, negative 27. Sabi ng Malacanang, wala daw silang pakialam, hindi daw sila bothered diyan sa rating na yan. Talagang wala naman na kayong pakialam kasi nandiyan na kayo eh. Pero alam nyo, napakagaling ni Bongbong Marcos. Dito ko lang masasabi na mas magaling siya sa tatay niya. Mas magaling siya talaga magnakaw sa tatay niya. Bakit? Kasi yung mga magulang niya, sinolo yung pera. Siya, i-share niya sa lahat. Share niya sa media, share niya sa police, share niya sa sundalo, share niya sa lahat ng mga kawatan sa Pilipinas. Kaya kahit na anong rally natin, walang nangyayari. Pero marami diyan mga kababayan natin na mawalan na ng pag-asa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi matatapos din 'yan. Wala namang pagpapalit ng konstitusyon eh. Hindi nila mapipigilan kasi nga matatapos din naman 'yan. 2027 na sa susunod. Ilang buwan na lang. Ano na ngayon? July, August, September, October, November, December. 5 buwan na lang, 2027 na. Pagdating ng 2027 mga bossing, ang bilis na lang 'yan. December ng 2027 pasahan na ng kandidatura 'yan. Wala na yan, ano na yan, kumbaga matatapos din yan. Bagamat kasi marami nagsasabi, gusto namin people power, gusto namin patalsikin yan. Kailangan natin matuto talaga sa mga kasalanan at mga pagkukulang natin eh. Kasi ang may kasalanan kung bakit nandiyan yung ogag na yan, kasi masyado tayong galibot, masyado tayong tanga. Masyado tayong nagpakatanga na naniwala tayo na ang anak ng dalawang magnanakaw ay magbubuga ng isang Santo Niño. Malabo yun. Hindi yan si Bongbong Marcos hindi yan pinanganak sa sabsaban, pinanganak yan sa impyerno. Dahil ang tatay niya at ang nanay niyan, parehas na demonyo. Actually, si Imelda nga kaya hindi mamatay-matay yan. Ayaw sunduin ni ano yan eh. Ayaw sunduin ni Satanas yan. Bakit? Nandoon na sa impyerno si Marcos Sr. Pag pinadala mo pa yan si Imelda ron, dalawa silang demonyo, tatalunin nila yung Satanas eh. Tatalunin nila si Lucifer, maniwala kayo. Kaya nga hindi pa namamatay, kita mo parang manikin na si Imelda Marcos, putang ina niyan, hinga na lang ang meron. Kakatibok ng puso pero halos hindi na kumikilos. Pero bakit hindi pa mamatay-matay? Ayaw sunduin ni kamatayan yan. Alam mo yung karit ni kamatayan, pag iniitak sa kanya, nababali eh. Ganyang kasama ang pamilya niyan. Kaya talagang sabi ko nga sa inyo, yung dalawang utak ng kriminal, dalawang utak ng demonyo at magnanakaw na Imelda tsaka Marcos Sr. Putang ina nung nagsanib yung mga similya nila, ang hari ng kadiliman talaga si Bongbong ang lumabas eh. At kita mo kung gaano katarantado at gaano kagago yan ngayon. Bothered sila na mababa ang survey nila? Hindi. Wala silang pakialam. Wala talaga silang pakialam. So anyways, bumalik tayo doon sa hindi na pagpipresenta nito nila Kapunan ng panibagong testigo. Ito ay sinyalis na talagang alam nila na natalo sila. Sinyalis to bakit? Tingnan ninyo. Di ba? Ang dami ng dahilan. Tapos kailangan pa nila mag-speech. Ang sabi ni Kapunan, napatunayan na namin na talagang malakas ang aming na itong dalawang testigo namin ay talagang napatunayan na si Inday Sara Duterte ganito, si Inday Sara Duterte ganyan. Paano naging inciting to sedition yung sinasabi ni Inday Sara? Ang ganda talaga ng presentasyon ng depensa eh. Tandaan nyo nakadepende yung depensa sa kung yung opensa ng kalaban. Scripted yung mga tanong neto ni Bobong si Lotok ba yun? Ay, hindi. Bobong sino ba to? Yung uhugin na baklang abogado ng kabila. Nakakala niya sisikat siya, pero putang ina sumikat siya sa maling paraan. Ito si Attorney Objection, si Attorney Ligutan. Si Attorney Ligutan na mas inuna pang magpaganda ng itsura kaysa pag-aralan yung kanyang mga kaso. Binabagal-bagalan yung kanilang nag-tetestimonya. Tapos ang bagal magsalita. So scripted yung kanilang mga tawag dito question and answer nila. Very scripted. Itong kabilang kampo, doon mo makikita kung gaano kagaling yung mga abogado ni Inday Sara kasi walang script yun. Wala silang script. Hindi nila chuwariwap si Lotok eh. Hindi nila kilala si Lotok. Ngayon, yung mga isinagot ni Lotok, ang galing mga batang abogado pa itong dalawang to Si Narvasa at saka itong si
Sino ba to? Yung abogadong pogi, kamukha ko? Oh, may nunal dito para si Piolo. Oh, Biluna ba yun? Binluan. Oh, basta yun, no? Si attorney. Oh, napakagaling nila kasi sa cross-examination nila, kung ano yung sinabi nung kabila na ano nila na ipakita nila na katarantaduhan. Napakita nila na katarantaduhan yung mga investigasyon neto ni Ligutan. Bakit? Hindi pala si Ligutan, si Lotok. Putang ina kasi. Mga apelyido pang out of this world. Itong si Lotok, nakita nila napalpak talaga kasi puro typographical error. Napakalaking importansya mga bossing na maayos yung iyong documentation. Kasi my goodness, kapag ako sa Facebook nagkakamali ako dahil sa laki ng daliri ko. Sa mali-mali yung mga yung mga spelling ko. Understandable 'yun. Kasi social media man 'yan. Pero kung abogado ka, pleadings yan, report yan, subpoena yan, putyang ina, hindi ka dapat nagkakaroon ng typographical error. At ito nakakatawa. Sinasabi ng prosecution na huwag tayo mag-focus sa typographical error, gago ba kayo? Pwede ba naman yun? Hindi tayo mag-focus sa typographical error. Kasimple-simple na nga yan, hindi nyo pa makorekt. Paano kami magkakaroon ng tiwala doon sa report ninyo kung yung simpleng proofreading hindi nyo ginawa? Tinanong itong si Lotok. Oh, dito ba sa mga Dito ba sa mga video na to? May nakita kang ganito, may nakita kang ganyan. Sabi niya, hindi niya alam kasi daw isang beses lang niya pinanood. Imagine. Putang ina, nag-iimbestiga ka tapos isang beses mo lang pinanood yung iniimbestigahan mo. O kaya ganoon. Tapos hindi niya man binasa. Hindi niya man binasa, lagi niyang isinisisi sa iba. Report ni ganito yan, hindi yun eh. Para din siya si Bongbong Marcos na yung problema ng bansang Pilipinas kapag inaano niya, hindi sa akin yan, kay ganito yan. Sa Department of Education yan, sa Department of ganito yan. Kasalanan niya ng kasalanan niya ng DBM, kasalanan niya ng ganito. Nagtuturo na lang siya kasi nga hindi niya alam kung ano yung ginawa niya. So napatunayan dito, mga bossing, ng depensa na itong si Lotok ay talagang ni-railroad niya. Ni-railroad niya. Talagang kahit sa pilitan, ginawa nila yung mga kaso ni Inday Sara, yung grade threat, Tagalog man yung sinabi ni Inday Sara. Kalinaw-linaw naman nung sinabi ni Inday Sara, lumutang pa yung Project Romanov. Sabi ni Inday Sara, di ba, wag kayo mag-alala sa safety ko. Kasi pag namatay ako, ang nagpapatay sa akin, yung 3 lang na yan. Halimbawa, namatay ako sa Bangungot, yun. Okay yun. Hindi nila kasalanan yan. Pero kung namatay ako dahil sa sumabog yung sasakyan ko, nag-crash yung eroplano ko, lumubog yung bangkang sinasakyan ko, basta namatay ako sa hindi natural na bagay, hindi natural na pagkakataon, yan 3 lang na yan ang pumatay sa akin. Huwag kayong mag-alala kasi may kinausap na ako. Wala sa sinabing kontrata. May kinausap na ako na pag namatay ako at pinatay nila ako, huwag kang huminto, patayin mo rin sila. Paano kung sinabi niya yon kay Lord Jesus Christ? Nagdasal pala siya kay Jesus. May kinausap na siya, si Jesus pala yon. Hindi ba? Paano kung yun ang sabihin ni Inday? Actually, sa totoo lang, mayroon ba kayo nahanap na hitman? May nahanap ba kayo? Si John Wick, nakita nyo ba gala-gala dito sa Pilipinas? Piniliwanag ko na yun sa inyo, 3 tao yung papatayin, tas 1 lang. Yung kinontrata pumatay. Paano kung nagdasal pala siya sa Diyos? Sabi niya, Lord, pag pinatay ako ng mga yan, patayin mo rin sila. Paano kung ganun? Paano kung tumayo si Inday Sara dyan? Maniniwala ba kayo? Hindi. Kasi tinanong sila Lagi nyo sinasabi na she contracted an assassin. Lagi nyo sinasabi na may assassin. Meron na ba kayong investigasyon and meron na ba kayong lead tungkol sa assassin na kinontrata niya? Wala. May contract na ba kayo nakita? Wala. Pero sigurado yun, meron kasi may kinausap na siya. So nag-rely sila doon sa sinabi ni Inday Sara. So ang sinasabi ang galing nga ni Cayetano dito, ang tanong ni Cayetano dito, so naniniwala ka dito sa sinabi ni Inday Sara? Naniniwala ka na itong sinabi ni Inday Sara na papatayin niya si Bongbong Marcos? Naniniwala ka doon kaya nagsampa ka ng kaso laban sa kanya, tama? Oo, sa utterances niya na yan, naniniwala ako, merong threat diyan, merong grave threat diyan. Sinabi din ni Inday Sara diyan sa sa press conference na yan. Sinabi rin niya na magnanakaw si Lisa. Magnanakaw si Romualdez. Sinabi pa nga niya na si Romualdez daw magkatabi sila sa eroplano Sabi niya, pag nanalo daw, babawi siya. Hindi niya akala niya babawi siya sa kanyang kumpanya. Yung pala, babawi siya sa pera ng taong bayan. Sinabi niya lahat yun. Ang dami pang sinabi ni Inday Sara dyan patungkol kay Lisa Marcos, kay Bongbong Marcos. Ang dami niyang sinabi dyan. Tinanong yung ahente, si Lotok, naniwala ka dito sa sinabi ni Inday Sara na to dahil lumabas sa bibig niya? Dito, sa mga sinabi niya na to, naniniwala ka? Hindi siya makasagot. Kasi kung naniwala ka dun sa isang utterance o sa utterances, maniniwala ka sa lahat ng sinabi niya. Kung naniwala ka kay Inday Sara, yun yung pinuprove nila dito. Kung naniwala ka kay Inday Sara nung may sinabi niya na may kinontak siya o may kinausap siya para pumatay kay Bongbong Marcos,
at yun ang naging basihan mo, yung utterances niya, dapat naniwala ka din sa kanya nung sinabi niya magnanakaw yung mga congressman. Kaya nga ang galing nito ni Binluan eh. Sabi ni Binluan, so naniwala ka kay Inday Sara dito. So yung sinabi ni Inday Sara na magnanakaw yung mga congressman, naniniwala ka ba doon? Oh. Oh, itong sinabi niya na, oo, naniniwala ako sa mga sinasabi ni Inday Sara. Okay, kung naniniwala ka sa sinasabi ni Inday Sara, ibig sabihin naniniwala ka na magnanakaw yung mga congressman. Naniniwala ka na magnanakaw si Bongbong, si Romualdez, tsaka si Lisa Marcos. Doon pa lang sukol na siya eh. Oo, regardless kung hindi siya nag-imbestiga doon sa threat kay VP Sara, okay na yun eh. Pero yung basis niya of looking or finding for probable cause or investigating, which is utterances, dapat lahat ng utterances niya doon sa 2 oras na video na yon, dapat pinaniwalaan ni NBI at lahat yon dapat inimbestigahan ni NBI. Inimbestigahan din sana ni NBI yung mga pagnanakaw ng congressman. Inimbestigahan din sana ni NBI yung sinabi ni Inday Sara na si Lisa Marcos hindi naman siya taga-gobyerno pero namimigay siya ng pera sa mga taga-Department of Education. Hindi ba? Ang galing nila Binluan. So doon pa lang makikita mo na talagang yung mga tao, and even the senators, anong sabi ni Senator Tulfo? Sabi ni Senator Tulfo dito sa kay dito kay Lotok. Wala to, hindi to credible na mali-mali. Mali-mali. Sinabihan ka ng isang senador, more so senador pa ng kabila, mali-mali. So, even the senators, alam mo, ang nagtatanggol na lang sa kanya, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, at saka si Ontiveros, yung tatlong abnormal. Yun lang, but yung other mga senators, wala na. Kasi yung mga tanong nila dito kay Lotok, talagang sukol na siya, lalong-lalo na yung mga tanong ni Pangilinan sa kanya, ni Cayetano sa kanya, durug na durug siya kay Cayetano eh. The fact na hindi kayang sumagot nito ng direktang oo o hindi, yes or no, the fact na nagpapaliwanag siya bago siya sumagot, ibig sabihin, nagdadahilan na lang siya and he's just justifying yung incompetence niya. Typographical error, November 3, tapos November 6, tapos November 23. Ano natin typographical error dun? Paano magiging typographical error yung Department of Justice at saka Department of Education? Justice and Education, that's two totally different words. Hindi yun siya, Hindi yun siya tawag dyan. Malabo yung sinasabi na typographical error. So, and the fact na ang daming nagtanong na senador, ang daming nanghihingi ng paliwanag na senador, ibig sabihin, nabuksan neto ni Binluan, at Binluan ba? Basta itong senador na pogi, nabuksan ito, tsaka ni Narbasa, nabuksan nila yung idea sa mga senador na, putangin na itong dalawan to, manluloko to. Siyempre ako senador ako, judge ako, magpapaloko ko sa dalawang gagon to. Parehas may kaso, tapos ang mga kaso pa nila, parehas may kaso ng perjury. Illegal detention, illegal arrest. Tangin na mga iskalawag. Ngayon, dahil na-expose yan, mga bossing, ayaw na nilang paupo si Zulaika Lopez. Ayaw na nila because Zulaika Lopez will only prove na si Inday Sara nagkaroon siya ng outburst dahil sa ginawa sa kanya. Dahil sa pagpapahirap sa kanya, dahil sa illegal na pagdidetain sa kanya ng 10 araw at ililipat siya in the middle of the night papunta sa isang kulungan na hindi naman siya kriminal. Kaya inano na nila yon. And makikita mo yan sa arte nila. Makikita mo na, wait lang. Nakuha na namin yung gusto namin. The fact na nagsasalita sila at pinaliliwanag pa nila kung bakit, kasi sabi nga pwede mo naman sabihin na hindi na namin siya ipipresent. Pero yung sabihin mo pa na hindi na namin ipipresent kasi pag nagluto ka ng isang ulam, pag sumobra yung rekado mo, kumbaga perfect na yung ulam eh. Pag sumobra pa yung rekado mo, hindi na masarap yun. Kung adobo yung niluluto mo, nilagyan mo pa ng ketchup, hindi na adobo yun. Kinetchupan na yun. Diba? Ganun yung ginagawa nila. So, mapapaisip ka, bakit nila gina-justify yung hindi na nila pagpapakita kay Zulaika Lopez? Pwede naman nila sabihin na, hindi na namin kailangan si Zulaika Lopez. Malakas na yung namin. Malakas na yung aming laban. Ganun, tapos. Okay na yun. Okay na kami doon. Satisfied na kami doon sa dalawang testigo namin. Okay na kami doon. Pero the fact na nagdadahilan sila, na hindi kami takot kay Zulaika Lopez, talagang okay na. Maayos na. You know when to present an evidence and you know when not to present. May mga ganun-ganun pa silang sinasabi. It's an indication na talagang natakot sila kay Zulaika Lopez. At natakot sila na madagdagan pa yung mga pasa nila, madagdagan pa yung mga galis nila, madagdagan pa yung pagkakalat ng dalawang nagtae na witness nila. Yun lang yun.
Kaya dahil dyan, panoorin na natin tong balitang to, di ba? Na-miss nyo ba ako? Ganyan talaga, pag si Boss Dada, madaldal yan. Ito, pakinggan na natin itong balitang ito na bahagang buntot. Bahag talaga buntot. Ng prosekusyon na nabahag ang kanilang buntot kaya nila binawi ang pagsalang sa witness stand ng Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Binawi nila yung pagsalang ni Zulaika Lopez. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, this is political, this is for propaganda. Pwede nilang babuyin dito si Zulaika Lopez. Kaya lang kasi, the problem here is, they're in an impeachment court. Okay? So they will ask something for Zulaika Lopez, pero the defense can also use Zulaika Lopez to break itong momentum or itong plano na masama ng mga prosecution. Kaya sabi nila, hindi na natin to kailangang ilagay niya. Kasi pag nilagay natin yan, okay, ang mauuna tayo mag-interrogate sa kanya. Mapapasagot natin siya. Kaya lang, ang masama, i-cross-examine siya. Noong kabila, ang gagaling ng mga abogado sa kabila, sigurado, mapapahiya na naman tayo. Si Zulaika Lopez, hindi natin kakampi. Hindi natin kakampi si Zulaika Lopez. Hindi siya katulad ng dalawang OGAG na taga-NBI. Nakakampi nila na kung ano yung gusto nilang lumabas sa bibig ng mga yon lalabas. Paano si Zulaika Lopez di nila kakampi? So para silang naglason. Actually, excited talaga ako na umupo si Zulaika Lopez at gawin nila kasi sa Congress, pwede nilang paupuin si Zulaika Lopez tapos babuyin nila, tapos i-contempt nila. Di ba ganun ang ginawa nila kay Zulaika Lopez? Maayos naman pagsagot ni Zulaika Lopez sa kanilang mga tanong noon sa Congress. Naipaliwanag naman niya lahat. Ayaw nilang maniwala. Anong ginawa nila? Ikinulong nila. Di ba? Magagawa ba nila yun dito sa Senado? Hindi. Kasi wala silang control. Hindi lang sila ang pwedeng mag-examine sa kanya. Pati yung kabila, may examine si Zulaika Lopez. Kaya, umalis na sila. Pinabayaan na lang nila. Hindi na nila nilagay si Zulaika Lopez kasi mas mapapahamak sila kesa sa mapapakinabangan nila si Zulaika Lopez. Oo, ganun lang yun. Yun lang yun. Wala nang iba. Kaya nga, excited din sila malagay si Matibag kasi si Matibag kakampi nila eh. Pero sa totoo lang, nabahag talaga ang buntot nila dito kay Zulaika Lopez. Ano yan eh, isa yan sa mga pinakamabuting ginawa nila. Isa yan sa pinakamagandang desisyon nila na hindi na nila pinaupo dyan si Zulaika Lopez kasi mapapahiya talaga sila. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, anong latest dyan? Yes, Julio, si NBI Director Melvin Matibag na yung pinakahuling testigong ipipresenta ng House Prosecution Panel para nga rito sa artikulo ng grave threats o yung pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y matapos ngang bawiin ng prosekusyon bilang testigo itong Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez at maging si Captain Belinda Bello mula nga po sa Legislative Security Bureau ng Kamara. At matapos nga po dyan, maliban dito sa dalawang ito ay meron pang 6. Yung kapitan na yun, mabibisto rin sila doon. Kasi, tatanungin nila yon. Tatanungin din ng kabila. Mabibisto talaga na tinatarantado nila si Zulaika Lopez noong mga panahon na yun. Ang purpose kasi talaga is ma-prove na yung outburst ni Inday Sara na yun dahil sa ginagawang panggigipit ng Kamara. Yun yung ayaw nilang lumabas dyan sa hearing sa Senado. Ayaw nilang makita ng mga tao na ginigipit ng yung mga congressman talagang nanggigipit. Ayaw nilang lumabas yun, kaya hindi na nila pinatawag. Na in the middle of the night, merong utos na si Zulaika Lopez ilipat sa correctional dito sa Mandaluyong. Nasabi nga ni Zulaika Lopez, I have rights. Meron akong karapatan, hindi ako kriminal. I am a Congress detainee. So, dapat dito ako sa Congress makulong, hindi ako pupunta doon sa kulungan ng mga kriminal because hindi naman ako kriminal. Ngayon, mapapatunayan nyo na talagang nung mga panahon na yan, dinatarantado nila si Zulaika Lopez, lalabas yun sa publiko. Magmumuka silang mga abusado. Kaya talagang natakot sila dito kay Zulaika Lopez at saka dito sa isang testigo nila. Na iba pang testigo ang binawi ng prosekusyon. Ayon kay House... 6 na testigo pa yung binawi nila. 6. Ang dami ha. 6. Kasi ano ba yung napatunayan nila dito sa unang 2 testigo nila? Napatunayan nila na sinabi ni Inday Sara yun. Hindi naman dininay ni Inday Sara na sinabi niya yun eh. Hindi naman dininay ni Inday Sara eh. At inulit-ulit pa nga ni Inday Sara yun eh. Inday Sara could have just said sa mga sumunod na press conferences niya na, dala lang yun ng bugso ng damdamin. Gaalit lang yun. Kung meron man ako na-offend, I'm sorry. Hindi siya nagsalita ng ganun. Kasi nga, alam niya, bilang abogado, alam niya na ang threat na conditional, hindi yun pwedeng gawing kaso laban sa'yo. Kasi conditional nga eh. Pag namatay ako, patay ka rin. So, ma-activate lang yung threat kapag pinatay siya. So, ibig sabihin, kung ako, yung tinitreaten ni Inday Sara, matatakot ako kung may plano akong patayin si Inday Sara. But kung wala akong plano na patayin si Inday Sara, then,
wala akong problema, di ba? Ni Prosecutor Jervy Luistro ay bukod nga po kina Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello, hindi na rin nila ipipresenta ang mga journalist na present sa online press con noong November 2024 kung saan nagbanta Tingnan mo, sino ang kanilang ipipresenta supposedly? Ang ipipresenta nila supposedly, mga journalist. Sino ba yung mga journalist na yun? Mga kakampi nila, sabi ko sa inyo eh. Riding in tandem yan. Mainstream media. Papatawag ba nila dyan si Jason Rubrico ng SMNI? Hindi. Papatawag nila ni Inquirer, ABS-CBN, yung mga kakampi lang nila. Kasi nga, yung mga yan, mga bossing, ano na yan, nagparty-party na yan sa kabanang bayan. So hindi na nila ipipresenta yung mga yan because ano ba yung sasabihin ng mga yan? O sasabihin ng mga yan na totoo naman yung sinabi ni Inday Sara. Tapos magpo-propaganda lang yan. Sa tingin mo ba nag-violate si Inday Sara ng Constitution? Ang sasagot lang naman ng mga yun, oo. Feeling namin nag-violate. Lahat sila ganun lang sasabihin. Ang punto, kailangan mong ma-convince yung mga huwes na nag-violate talaga ng Constitution si Inday Sara. Kailangan mong paniwalaan yung mga huwes na talagang merong grave threat si Inday Sara sa buhay ng presidente. Because as far as I know, ang nanganganib ang buhay si Inday. Kaya may kinausap siya kasi hindi naman siya kakausap ng tao na papatay sa kanila kung walang panganib sa buhay niya. Kaya nga siya nag-activate ng isang tao, Diyos, espiritu, kung ano man. Kaya siya nag-activate ng yung kausap niya o kaya siya kumausap dahil may threat sa buhay niya. So siya ang may threat. Wala na talaga. Wala na talaga pero alam nitong prosecution na magmumukhang tanga na sila pag pinatawag pa nila lahat 'yan. At nakita ng prosecution kung gaano kagaling yung mga abogado ni Inday Sara dahil ready talaga sila sa bloodbath. Kaya hindi na nila bibigyan ng pagkakataon na mabalahura yung kaso nila. Kasi kapag palpak na yung presentasyon mo sa isang article, sigurado ako tuloy-tuloy na yan. At kapag nabisto, which is alam naman yan ng taong bayan na itong mga congressman na ito, ay talagang ayaw lang si Inday Sara maupo dahil pag naupo si Inday Sara, hahabulin lahat ng mga pagnanakaw nila. Pag nabisto yan dyan, on national TV, nanonood ang buong Pilipinas, buong mundo, utang inang yan. Tapos may SMNI pa, ang ganda pa ng coverage ng SMNI, nilalive pa ni Boss Dada. Kaya hindi sila makaka-recover dun. Kaya sabi nila, kaya parang okay na to. Kahit matalo tayo dito sa unang article, may iba pa namang mga articles, bawi na lang tayo dun. So naging maganda ba? Naging maayos ba yung presentasyon nila dito sa unang article, which is grave threat and yung sedition? Never mong narinig si Inday Sara na pumunta sa mga rally. Tinanong siya nakita mo ba si Inday Sara pumunta sa mga rally? Nung Iglesia ni Cristo, ang dami nun, nagpunta si Inday Sara. Diyan sa EDSA, nagpunta si Inday Sara. Sa dami-dami, nagpupunta si Inday Sara. Hindi. So paano siya nanghihikayat na magrevolusyon? Kung hindi man siya pumupunta doon sa mga pseudo people revolution. People power. So paano mo ma-justify ngayon na nag-i-incite ng sedition si Inday Sara at nagsasabi sa mga Pilipino na mag-armas at labanan ng gobyerno? Wala kayong makita na video na nagsasabi siya ng ganun. Umano si Vice President Sara Duterte sa Pangulo at kina First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa prosekusyon, binabawi na rin nila ang pagtestigo ng sheriff na sinapak noon ng bise noong siya pa ang mayor ng Davao City. Pati na rin yung kinatawa ng PNP. Binawi na nila. Bakit? Kasi akala nila, porket sinapak ni Inday Sara ito, akala nila makukuha na nilang kakampi. Akala nila maghihiganti to. Mga tanga. I'm pretty sure na sa nangyaring yan, nag-apologize na si Inday Sara sa kanya. I am pretty sure. Meron nga isang kwento kay Pangulong Duterte. May isang kwento kay Pangulong Duterte ganito. Kasi si Pangulong Duterte talaga, mabigat ang kamay niyan. Pag may kriminal, ginugulpi talaga niyan. Totoo yun. Ginugulpi niya talaga. Ngayon, ang dami na nagkwento sa akin ito na mga close sa kanila sa Davao. Tawan-tawa daw sila doon sa balita na yun. Meron isa daw na pagpasok niya doon sa presinto, nakita daw niya yung isang tao. Nagkamali ng turo. Pinagpupukpok daw niya ng kahoy. May batuta si Pangulong Duterte kapag ang kaso mo nagnakaw ka, kaso mo nang rape ka, talagang pupukpukin ka niya. Anong kaso niyan? Magnanakaw. So yung kamay daw noon, dinurog niya ng pamalo. Putangin nang yan, hindi niya alam yung tao na yon, ano daw yun. Investigador pala yun, yung pala yung investigador. Sabog yung kamay. Tawa ng tawa si Pangulo. Sabi, sir, pinupukpok, sir. Hindi po ako po yung investigador. Siya wala na. Sa kinaumagahan daw, ginawa ni Pangulong Duterte. Binigyan daw yun ng pera, binigyan ng bagong motor. Tapos, yung mga pulis daw dun sa Davao, pumunta daw kay Pangulong Duterte, sabi, sir,
Pakipukpok na rin nung kamay ko. Para magkaroon kami ng bagong motor. Oh, totoo yun. Totoo nangyari yun, mga bossing. Oh, kilala naman talaga yung mga Duterte na galit yan sa mga kriminal. Gugulpihin ka talaga niyan. So, itong nangyari na to sa sheriff, I'm pretty sure, si Inday Sara, make amends. O amended itong naagrabyado na ito. Akala siguro nitong prosecution, ito si kuya, makukuha nila. O nung nalaman nila na ayaw nung tao at magiging problema nila, inatras na din nila. Wala. Kaya nila inatras yung mga yan. O kasi nga alam nila na hindi nila mapapakinabangan at instead magamit nila sa pagpaninira kay Inday Sara, magagamit pa ng depensa sa pagpapalubog ng kaso nila. Ang gagaling ng mga abogado ni Inday Sara. Kung hindi magaling yung mga abogado ni Inday Sara, naka-schedule man lahat itong mga testigo na ito. Kasi kasama yan dun sa pre-trial brief nila eh. Yung pre-trial briefing nila, kasama lahat yan. May mga araw kung kailan sila pupunta. May mga araw kung kailan sila ipapatawag. Pero naka-schedule tong mga to. Pero the fact na tinanggal nila ito sa kanilang listahan, dahil nabahagang buntot nila doon sa depensa ng kampo ni Inday Sara. Alam nila na kung ano man ang propaganda nila, maka-counter netong depensa ni Inday Sara. Yun lang yun. Firearms and Explosives Office. Winidraw na rin yung pagpapatestigo nga sa isang psychiatrist at pati na rin po doon sa isang kaanak ng biktima ng threat o pagbabanta. Pakinggan po natin ito nga bahagi ng papaliwanag ni Congresswoman Luistro. For the withdrawal ay dahil malakas na ang kaso. Malakas ang kaso, dadalawa, palpak pa. Malakas ang kaso? O baka malakas ang tama mo sa utak? Malakas yung laway mo siguro. Ganun. Ang inamukha nito, durog oh. Ang pangit ang pucha oh. Nakakarma ka na. Oh ma'am, sobrang karma na yan. Sobrang sama ng ugali mo. Nagmamanifest sa itsura mo. Na kahit gaano karami ang pera mo, pucha hindi na kayang pagandahin yung mukha mo. Kasi yung mukha mo, yung kapangitan mo, ano na yan? Espiritu mo na yan. Kaluluwa mo na yan. Oo, nagagamot lang ng mga gamot, siyensya, yung panglabas na mukha. Pero pag sobrang pangit ng pagkatao mo, magmamanifest siya sa mukha mo. Kaya kita mo, ang dami kong kilalang mayayaman. Pero magaganda sila. Kahit pa paano, may tsura sila kasi nga marami silang pampaganda. Pero ikaw sobrang yaman mo na, pangit ka pa rin. O hindi na kasalanan ng siyensya yan. Kasalanan na yan ng budhi mo. Dahil yung budhi mo, putang ina, umalingasaw talaga. Parang ang bagong. Parang ang bagong. Kahit saan ka ihalong ulam, putang amoy bagong ka pa rin. Oh, ano sinasabi niya? Malakas daw, malakas. Yung unang testigo niya, putang ina, natae. Expert, 2 linggo lang nag-training. Expert sa digital forensics, certified public accountant. Hindi nag-aral ng computer. Putang na baka talunin ko pa yan sa talunin ko pa yan sa Super Mario eh. Ang dami ko tinapos sa computer. Tinapos ko yung Super Mario 1, 2, 3. Tinapos ko yung Legend of Zelda. Tinapos ko yung Contra. Ang dami ko tinapos sa computer. Maniwala ka baka yung resume ko mapuno. Tapos yung pangalawang testigo nyo naman, putangin na yan. May kaso din. Tapos, hindi competent. Mali-mali. Mali-mali yung date, mali-mali yung informasyon, hindi binasa yung report, hindi alam yung report. Pagka ibang bagay, alam niya. Pagka tungkol kay Inday Sara, alam niya. Pero pag yung report na ginawa niya, hindi niya alam. Paano naging malakas yun? Paano naging malakas na kailangan pa ng napakaraming clarification ng mga senator judges? Kasi kung malakas talaga, kung sa unang sa unang bugso pa lang, nakita na ng senator judges yung pino-point out ninyo, mapapaniwala nyo na yung mga judges, hindi na sila magtatanong. Hindi na sila magtatanong. Una pa lang, magkakaroon na sila kagad ng judgment o ng verdict. Una pa lang. Pero dahil hindi nyo na-impress, itong mga senator judges, nagsipagtayuan, tapos ang daming kinukumpirma. Kaya maraming kinukumpirma yung senator judges sa inyo dahil hindi nyo na-approve yung point ninyo. Yun, Luistro. Putang, wag nyo na kami lokohin. Kompleto na ang ebidensya. At ang sabi nga, lahat ng labis ay masama, so let us proceed to the next article. Diba? Do you think? Kapag kaya ready na sila to proceed sa next article kasi alam nila, palpak yung unang article nila. Palpak, sabog. Walang kwenta. Ultimong si Raffy Tulfo sinabi na mali-mali itong ninyo. Ultimong si Ben Dalutulpo na si Erwin, galit na inis doon sa ninyo, sa mga typographical errors ninyo at parang minadali daw yung pagsasampa ng kaso. Etong si Chis Escudero na presiding judge, sinabi, mali na yung subpina, mali pa yung mali na sa report, mali pa yung subpina, typo pa rin yan, lahat, typo, ganon. Di ba? Si Senator Cayetano, boboto man yun. Anong sinabi ni Cayetano? Huwag na tayong maglokohan dito. Huwag mo nang paikot-ikutin.
Pinakita talaga nila doon, nagsisinungaling. Ang boboto lang dyan sa article na yan, na pabor sa impeachment Inday Sara, 3 tao lang, si Bam, si Kiko, tsaka si Risa. But the other senators, wala na yan. Kaya sabi nila, it's a waste of time. It's a waste of time na ilaban pa natin to. Wala na to, palpak na to. Dito na tayo sa susunod. Focus na tayo dito sa susunod. Ngayon, ito masaklap. Ito masama. Itong susunod, putyang inang yan, ganun pa rin. Dadaan pa rin kayo dun sa tedious na cross-examination. At doon sa cross-examination, I am sure na magbi-break itong mga testigo ng prosecution. Why? Kasi nga, hindi nila i-expect at ine-expect yung mga itatanong ng depensa. Kasi yung depensa nakapag-prepare. 3 years na silang prepared sa lahat ng ibabato nitong prosecution. 3 years na nilang pinapractice kung ano yung argumento. Alam nila kung ano ang argumento ng prosecution Alam ba ng prosecution kung ano ang counter-argument ng defense? Hindi, di ba? Hindi nagpresenta si Inday Sara sa kanyang sagot, di ba? Hindi sumasagot si Inday Sara, hindi nakapag-participate si Inday Sara. So, blinded sila. Bulag sila. Bulag sila sa kung anong meron si Inday Sara against sa kanila. Alam ng grupo ni Inday Sara kung ano yung kaso, kung ano yung mga bintang. Alam nila yon for 3 years. Alam na nila yon. At sigurado ako na kung sino man ang isasalang nila sa mga susunod na articles, I am pretty sure itong mga defense team will destroy them in public opinion, more so in the impeachment court. Bilang paghahanda para sa susunod na artikulo na tatalakayin ang umano'y maling paggasta ng confidential funds ni VP Sara, hiniling ng prosekusyon na ipasabina yung unang 3 nilang testigo. Yan nga ay sina Marivic Pareha mula sa archives ng Kamara. Yan ay para i-authenticate at matukoy yung mga record na may kinalaman sa mga pagdinig ng Kamara. Yung susunod na article yung Mary Grace Piatos, ayan na. Alam nyo ba na si Mary Grace Piatos ay susulpot dyan? Yung hanap sila si Mary Grace Piatos, lalabas na dyan. Putang ina, ready na ba kayo? Ready na ba kayo? At ready na ba kayo na marinig yung mga sagot nila? Ready na ba kayo? Patay kayo dito. Maniwala kayo. Sabi ko nga sa inyo, you've been harping Mary Grace Piatos, Mary Grace Piatos. Nakatulong ito sa depensa. Kasi alam na ng depensa kung papaano ipapakita na yung Mary Grace Piatos nyo, wala talagang kwenta yan. Kaya excited ako dyan kay Mary Grace Piatos na yan at doon sa mga confidential funds. Excited ako dyan kasi I am sure, pinakita naman na to nila Inday Sara before. I am sure na may nila Inday Sara to at magugulat na naman to. Malamang may mga testigo na naman silang hindi ipipresenta. Hindi na namin ipipresenta yung mga testigo namin dahil malakas na ang kaso namin. Gagano na naman yung mga gago na yan. Kasi nga magugulat na naman sila doon sa counter ng depensa. Kaugnay sa confidential funds ng BICE, ipatatawag din ng 2 empleyado ng Land Bank na sina Violeta Constantino na dating branch head ng Land Bank Shaw at Nenita Camposano mula naman sa Land Bank ng DepEd branch. Nauna na nga pinabulaanan ng prosekusyon na natakot sila o di kaya'y nagkaroon sila ng pag-uusap ng defense team kaya hindi na nila isasalang bilang testigo si Attorney Lopez. Hindi na raw kasi kailangan ang testimonya niya dahil natalakay na sa paglilitis mula mismo sa abogado ng defense team ang mga kailangan sana niyang patunayan. Pakinggan po natin itong bahagi ng pahayag ni Attorney Kapunan. That became totally unnecessary. Sus, fake news ka Umpisa pa lang ng speech mo, fake news ka na Umpisa pa lang ng speech mo, binarakan na ni Lacson, hindi raw siya mahilig sa birds. Hindi raw siya mahilig sa birds. Mahilig siya sa makeup, pero sa birds hindi. Hindi ba? May mga pa siya Sabi ni Ping Lacson, baka daw magkaroon tayo ng bagong national bird. Ang ina niyan, abogado, mali-mali. Pagka ganyan kasi matanda na, pinagpapahinga na dapat yan. Yung mga ganyan, dapat yan sa bahay na lang. Nanonood na lang ng mga telenovela. Pinapainom nyo ng gatas, pinatutulog nyo. Hindi yan dapat Kaya tulog lang ng tulog yan sa Senado. Kasi matanda na yan. Wala na yung utak niyan, luto na. Mga galing yan, abogado niya, siguro ng mga kabataan niya. Ba't ngayon, yung ganyang edad na senior na yan, puta baka may Alzheimer's na yan. Ang ina niyan. Sabi nga niya, may regla daw siya. Kutang, yung mga ganyang edad, nagkakaregla, parang tsunami yan. Hindi nga niya alam na menopause na siya. Sinasabi niya, mayroon daw siyang period Di ba? So, dito pa lang, umpisa pa lang, alam mo na sinungaling Sabi niya, si Ping Lacson daw, sabi ni Ping, hindi ako yun. Wala akong sinabing gano'n. Sabi niya, sorry po, mali yung balita ko. Fake news peddler ka pala, ma'am. Dyan mismo sa Senado, nagpapakalat ka ng fake news. Tapos, parang maniniwala sa iyo tao. Because of the statements of Attorney Vinluan. Remember, he made a 4.5-minute speech the last time. And in that speech, he mentioned, and I counted, more than 10 times. That the Vice President was there. That Wala naman talagang dinideny dun. The Vice President was there. It was uttered. But, it doesn't fall sa grave threat. Why? Because it's conditional. Yun
Patay kayo dyan. He made this statement in front of the media asked and all that. So Ba't kailangan mo pa magpaliwanag kung klaro naman yung kaso? Samantala, ayon naman sa defense team ng bise, posible nilang iharap si Lopez sa witness stand. Bagamat hindi nakalista si Lopez bilang testigo ng defense, meron daw silang reserved witnesses. Pakinggan po natin itong abogado ni VP Sara. There's always that possibility, although ayokong pangunahan kasi sa ngayon, the reason why hindi namin siya nilista is hindi naman, sa tingin namin, nung ginagawa namin yung pre-trial brief, is hindi naman integral yung magiging testimony. Julius, at kahit nga hindi na isasalang bilang testigo dito si Attorney Zulaika Lopez para sa artikulo ng grave threats o yung Yun na. So, kinabahan talaga sila, natakot talaga sila. So, tapos na to. Kala ko naman, may mga sinasabi pa sila. May mga sinasabi pa sila na, may pasabog, tapos bigla mag-aatras. Ano yun, may pasabog, tapos umatras. Kala ko ba may pasabog, ilang linggo na kayo salita ng salita, may pasabog kami next week, pasabog next week, pala sasabog yung puwet. Sasabog pala yung muka. O sasabog pala sa mukha nila yung taktika nila. Walang hiya kayo. Kanina naman, nag-away din si Powa at saka si Chair Jokno, pakinggan natin. Iban na muna ng Senate Impeachment Court ang pagsasabina ng tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Mance Carpio. Sa Lunes na lang daw ito pag-uusapan para mapag-aralan ng senator judges. Pero bago yan, nagsagutan muna ang defense at prosecution team kung bakit dapat at hindi dapat isapubliko ang mga naturang records. Live mula sa Senado, nagbabalik si Mayan Los Baños. Mayan, ano-ano ang mga ipinunto ng magkabilang panig? Ito ang tanong dito is tama ba na pating bank records ni Mance Carpio bilang isang pribadong tao ay makalkal? At tama ba na gamitin or kalkalin yung mga bank transactions ni Inday Sara nung vice mayor pa siya? It goes down to hanggang 2007 eh. Hanggang 2007. So tama ba yun? Kasi impeachment ito. O syempre, kung impeachment yan, dapat yung duration na siya ay isang impeachment official, dapat yun lang yung pinag-aaralan natin. Let's say for example, ang salin ni Inday Sara noong 2022 ay 10 million. Tapos noong 2025 naging 3 billion na. Yun. Nakakagulat yun. May something. Malaki yun. Dapat imbestigahan yun. Kasi from 10 million to katulad ni Romualdez. Si Romualdez noong 2022, 500 million. Ngayon, 3.5 billion na yung worth niya. Yun. Yun ang dapat iniimbestigahan natin. Si Lisa Marcos. Si Lisa Marcos, asawa man niya yan. Ni Bongbong. Pero si Bongbong Marcos, yung net worth niya, noong 2022 versus ngayon, tinan nyo kung gaano nakarami yung naidagdag. Yun ang kakabakaba. Pero, itong si Inday Sara, imagine, from 2007 hanggang 2024 yata, 80 million. Tangina niyan. 88 million sana yan kung nagbayad si Luis Ron ng utang niya. Kaya lang di nagbayad ng utang na 8 million to si Luis Ron, kapal ng mukha. Estapadora ang punyeta. 88 million sana yan. Di sana mas malaki ang mas malaki ang problema ni Inday. Ang dami nun. So sa loob ng ilang taon, 14 years, ganun lang kalaki yung may mga negosyo man yan, abogado man yan, mayaman din man yung asawa niya. Putang inang yan. Sabi ko nga sa inyo, pinag-uusapan nga natin dito, 1 billion isang araw eh. Sa flood control na pagnanakaw eh. Tapos ito, ilang years? 17 years? 14 years or more? Putang inang yan. Ilang dekada? 3 dekada? Ganun lang kaliit. Putang inang yan. Dapat ang pinag-uusapan dito, yung salin niya noong 2022 at ngayon 2026. Ganun. Significant ba yung pagtaas? Sabi ko nga sa inyo, tanginin yan. Baka nga pag tinignan mo yung bangko ni Abante, mas marami pang pera kay Inday Sara yan eh. Yung bangko ni Chua, baka mas marami pang laman kay Inday Sara. Yung bangko ni Luis Ro, baka sa dami ng inistapan yan. Baka mas marami pang pera yan kay Inday Sara eh. Alam nyo ba, nung huling nakausap namin si Inday Sara, sinabi nga niya na, Ma'am, sabi nga namin, ma'am, kamusta naman po in terms of finances? Diyan ayun na nga problema ko eh. Sabi niya, alam niyo, ilang taon ko nang binabayaran yung mga abogado ko 3 years na. 3 years na kami nagpe-prepare dito. Imaginein mo, 3 years na silang binabayaran ko. Wala na talaga akong pera. Sinabi ko talaga sa kanila yung wala na akong pera. Stick na lang tayo dito sa budget na to Sinabi naman daw ng mga abogado, huwag kayo mag-alala ma'am. Huwag kayo mag-alala ma'am, sisingilin natin to sa kanila. Walang pera na si Inday Sara. Tinanong ko nga rin si Madam Inday doon sa pag nagbabayad, kung sino nagbabayad nung abogado ni Pangulong Duterte sa dahig hindi din daw siya
Hindi din daw siya. Kasi nga sabi niya, actually, Boss Dada, hindi ko tinatanong. Kasi pag tinanong ko yun, baka pagbayarin ako eh. Oo, pucha yan. Si Hanilit ang namomroblema ng pambayad sa mga abogado ni Pangulong Duterte doon. Sinasabi ni Inday Sara na talagang wala. At gipit na nga siya. Dahil ilang taon niya nang binabayaran itong mga abogado na to. Ilan to? Ang gagaling na itong mga to. Alam nga naman, libre yan. So, talagang, hindi mo talaga pwedeng pagbintangan ng mga Duterte na sila ay kawatan. Kasi nga, magandang Davao eh. Magandang Davao. Definitely, mas magandang Davao sa kahit na anong syudad dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maaaring mas mayaman ang Makati, mas mayaman ang Marikina, Quezon City. Pero in terms of yung ganda, wag mo i-compare sa Makati and BGC. Iba talaga yan. Sila lang ang meron yan sa buong Pilipinas. Pero kung ikukumpara mo sa ibang mga syudad, yung Davao City, malayong-malayo na sila from yung dating Davao City, malayong-malayo na. Sobrang ganda na ng Davao City at sobrang safe. Di ba? Ang dami nga nag-i-invest doon dahil safe. So meron bang ganung kawatan? O meron bang kurakot na na tao na mapapaganda niya? Tingnan mo yung lugar ni Martin Romualdez, putang ina niya, kalsada lang ang maayos diyan. Ngayon na nga lang umayos kalsada diyan. Pumunta ka sa lugar ni Bongbong Marcos, putang ina niya, ng papangit ng mga tao diyan. Tingnan mo, ikukumpara mo yung lugar ni Bongbong Marcos sa lugar ni Pangulong Duterte. Ilocos Sur at Ilocos Norte, pagsamahin mo na, ikumpara mo sa Davao City. Putang layo. Ang layo. Talaga ang layo. Pag nasa Davao ka, para ka nang nasa Metro Manila. Pag nandun ka sa Ilocos, putang inang yan. Amoy bawang. Kaya ako, Ilocano ako, Tagaron ako. Pero sinasabi ko, alam ko, na talagang hanggang ngayon, putang ina, balon pa rin ang tubig ng mga tao dyan. Oo, kailangan pa nila ng poso, jetmatic, para lang makuha nila yung tubig, mainom nila. Ganun kahina yung dyan, yung dalawa na naging presidente dyan, Bongbong at saka si Marcos Sr. Pero kita mo, hindi pa rin nila napapaganda Ilocos. Mga ulul kayo. So malabo yan. Cheryl, sa ika-6 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, Hindi, sinasabi ko lang na hindi dapat na maging open sa publiko yung mga bank accounts. Kasi kapag pumayag ka rito, papayag ka na sa lahat. Ngayon wala nang magbabangko. Babagsak ekonomiya natin. Bakit pa ako magbabangko? Putang ina, mabubuksan mo lang yung bangko ko anytime. Wag na. Tago ko na lang sa ilalim ng unan. Di ba? Pagka ganun, wala nang magbabangko dahil wala nang privacy yung mga nagbabangko, wala na. Lalong maghihirap ang bayang Pilipinas. nagharap ang prosekusyon at defense teams para ilatag ang kani-kanilang puntos hinggil sa hinihiling na prosekusyon na ipasapina ang tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte, gayon din ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Para sa prosekusyon, ang tumayo at ang nagsalita ay si House Prosecutor Chel Jokno at para naman sa defense team ay si Attorney Michael Poa. Binigyang diin ni Attorney Jokno ang mga katagang this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth and make its decisions. Buong katotohanan daw ang dapat malaman at magagawa lang yan kung maglalabas ng sapina ang impeachment court para sa mga tax at bank records ni VP Sara. Partikular sa issue ng kanyang unexplained wealth di umano. Sa statement ni Jokno, ginamit pa niya ang mga dating pahayag ni na Presiding Officer Jesus Codero at Senator Judge Alan Peter Cayetano tungkol sa impeachment noon ni dating Chief Justice Renato Corona. Narito at pakinggan natin yan. Ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. Larawan bilang isang lingkod bayan, gago. Kita mo nga. Chel Jokno, mahiya ka sa balat mo. Putangin na ka, kupal ka talaga. Hindi ka nanalo senador. Walang tiwala sa'yo tao. Putangin na, kailangan mong tumakbo sa party list para lang manalo kang kupal ka. Tapos sasabihin mo na hindi nagtitiwala at hindi dapat pagtiwalaan si Inday Sara. Kita mo ba ginawa ng Inday Sara sa Davao City? Gago ka. Kasi sasabihin niya na si Inday Sara daw pinayaman niya ang kanyang sarili. Tingnan mo yung mga katabi mo. Tingnan mo si Luistro. Kulang na yan, lagyan niya ng diamante yung butas ng ilong niya para lang magmukha siyang elegante. Inday Sara, simple lang. Short hair, long hair, don't care. Polo shirt, barong, pambabae, casual na slacks, maong, cargo pants, Skechers na sapatos. Nakita mo si Inday Sarang nagsuot ng gown katulad ng asawa ni Matibag na kongresuman lang. Grabe kung manamit diyan sa Congress, akala mo payaso. Wala kang makikitang ganun kay Inday Sara. Pag tiningnan mo si Inday Sara, she's nothing but elegant, simple. Maganda na siya, hindi niya na kailangan yan. O at least man lang nga sana nakikita nyo si Inday Sara na may sports car, na sana naka-bulletproof na buti pa si Banat Bay, naka-bulletproof na Land Cruiser. Oo, si Inday Sara po siya, vice presidente, ang sasakyan niya, high ace lang eh. Grandia, hindi pa yata Grandia yun eh. Sa Davao, pinahihiram lang siya ng van, tapos ang sasakyan niyan dun sa Davao, pick up, si Pangulong Duterte, pick up lang eh.
Si Mayor Basti, pick up lang din eh. So wala kang buti sana kung katulad siya ni sino yun yung taga Marikinang mukhang kamukha ni Bakekang. Si Kimbo. Si Kimbo, hindi ba? May lumabas ba si Inday Sara na katulad nung kay Kimbo na yung tsinelas, yung bag, yung damit, kung magkano? Wala kayong maipalabas na ganun. Bakit? Kasi never nyong nakita si Inday Sara na nagla-luxury item. Nakasabay ko yan sa Hague, sa Europe. Nagtatram yan yung bus na yung bus na nasa Riles. O tsaka na ako nga doon sa Europe, nag-u-Uber si Inday Sara, nagtiteren eh. Nahiya nga ako eh. Pucha na vice presidente yan. Nakita nyo ba si Inday Sara na sobrang dami ng entourage? Nakita nyo ba si Inday Sara na may Chanel, may Gucci? Talo ko pa si Inday Sara eh. Naka-Dior ako na bag, naka-Gucci ako na bag, Louis Vuitton. Talo ko pa si Inday Sara. Maniwala kayo, nung in-interview namin si Inday Sara, tinignan ko yung relos niya, naka-Grand Seiko lang si Inday Sara, kay PRRD pa daw yun. Sabi niya kay PRD to eh. Pucha, nahiya ako kasi kami ni Banat Bay, naka-Rolex kaming dalawa eh. Ginanon namin kasi nga putang ina ini-interview namin vice presidente tapos naka Grand Seiko lang kami naka Rolex. Yung Rolex ni Banat ba 1 milyon 2 milyon yata yun eh. Bumblebee yun na na two-tone. Alam mo yun, never talaga namin sa tagal-tagal na si Pangulong Duterte sa tagal naming kasama yan. Ang pinapakain sa amin yan, banana Q. Pupunta kami dun sa sumalangit na mga kaluluwa na bar ng kapatid niya na si Bong Duterte sa E-Lounge diyan sa Davao City. Putang pulutan namin yung ano ba yun, yung sa mga Bisaya, yung baboy na parang ginawang bagnet, maliliit ang hiwa, nakalimutan ko na sinabi ni Pangulong Duterte yun, Bisaya daw yun eh. Lagay niyo dyan sa comment section. At saka, yung minatamis na saging. Parang lutong banana Q siya, pero chop-chop, naka-chop-chop yung saging. Ganun pinapakain sa amin yan, noodles, pancit canton, siomay. Pag magkakasama kami yan, maniwala kayo. Bago siya makulong, nag-inuman pa kami nila Pangulong Duterte eh. Oo. Very simple man lang, hindi pinakain pa kaming durian yan eh. Oo, sa totoo lang, hindi ko talaga sila nakitaan ng rangya ng luxury. Ang balita ko talaga si Pulong, mayaman siya. Hindi naman kami close ni Pulong. Hindi ko naman siya personal na kilala, pero yun ang balita. Si Mayor Basti naman, makita mo yung damit niya. Yung damit niya na siya may-ari, ripside, yun man lagi suot. May mga mamahali na jacket lang siya. Pucha siya, ako nga meron siya pa. Di ba? Alam niyo yung ibig sabihin? Hindi, sa totoo lang, may kaya man mga yan. Hindi naman naghihirap yung mga yan. But definitely, hindi sila kawatan. Katulad ng mga congressman, mga senador. Tingnan mo siya, anak ni Rapi Tulfo. Putangin yan. Yung batang pinalaki sa Bimeg. Siya kita mo, gumagastos ng 7 milyon sa kanyang pagpaparty-party sa Amerika. Imagine. Di ba? Si Rapi Tulfo, tingnan mo kung gaano karaming luxury niyan. Naka-Hermes na sinturon niyan, naka-Balenciaga na sapatos. Naka Louis Vuitton kung ano, yung asawa niya mukhang manok, tingnan niyo yung mga suot. Yung anak niya lang Dabiana. Tingnan niyo kung ano yung mga niyan, kung ano yung mga gamit, yung mga bag nila. Sobrang mamahal. Nakakita ka ng ganun kay Inday Sara? Wala. Wala ka nakakita na ganyan kay Inday Sara. So paano pinayaman niya yung sarili niya? Diyos mio. Gumanti naman ng argumento si Defense Attorney Michael Poa. Giit niya, dapat may due process ang lahat ng parte ng impeachment proceedings. Kabilang na ang pag-issue ng subpoena sa tax records ng vice. Ipinunto niya ang dalawang requirements ng valid subpoena sa ilalim ng jurisprudence. Ang definiteness at relevance na anya, bigo ang prosekusyon na masungkit. Pakinggan natin ito. No one is above the law. But in the same manner, no one must fall below or be outside the protection of the law. Impeachment is indeed a powerful constitutional tool. But Your Honors, impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access. Himayin natin ang naging punto na magkabilang panig. Una, ang due process. Sabi ng defense, kapag nagsabina, parang walang due process. Hindi raw kasi pwedeng basta gamitin ang kapangyarihan na mag-issue ng sabina para lamang sa isang fishing expedition. Fishing expedition. Kasi ganito yan, mga bossing ha. Kapag nagsasampa ka ng kaso, dapat kompleto yung iyong mga ebidensya. Hindi pwede na magsusubpina ka ng mga records, bank records ng taong inaakusahan mo. Kailangan meron ka na kagad hawak ng mga yun. Kailangan meron ka na kagad ng mga ebidensya na ipipresenta mo sa korte. Hindi pwede yung mangkukulam yan. Pustahan tayo. Paano ko nalaman? Pumasok tayo sa bahay niya. Pasukin natin yung bahay niya, makikita nyo. Merong mga, merong mga manika, merong mga karayom, merong mga kandilang itim. Pusta tayo. Siyempre, tatanungin mo siya, nakapasok ka na ba dyan noon? Hindi pa. Pero sigurado ako, mangkukulam yan. Hindi pwede. Kailangan meron ka talagang ebidensya na mangkukulam siya. Ito na lang, katulad kay Trillanes.
Si ano daw, si Pulong Duterte daw ay miyembro ng Triad. Drug lord daw si Pulong, meron daw siyang tato ng dragon sa likod. Okay. Ngayon, para mapatunayan ko na talagang meron siyang tato sa kanyang likod, magtanggal siya ng damit. Tangin na yan. Hindi ba? Parang sasabihin mo, supot ako. Supot yan. Si Boss Dada, hindi pa yan tuli. Paano mo nalaman? Sinipsip mo ba siya? Hindi. Tingnan mo, pakita mo, Boss Dada. Kung tuli na yan o hindi. Hindi pwedeng ganun. Kailangan, alam mo, meron kang ebidensya para na ipakita, para malaman na totoo yung akusasyon mo. Hindi pwede na naniniwala kami na magnanakaw yan, kaya kailangan masubpina namin yung mga bank records para mapatunayan namin yung aming sa pantaha. Anong tawag doon? Wala kang ebidensya, kaya magsusubpina ka ng pwede mong gamitin laban doon sa inaakusahan mo. Fishing expedition yun. Fishing expedition yun. Buti pa si Trillanes, meron siyang mga gawa-gawang dokumento galing daw sa BPI, galing daw sa ganito. May pinapakita siyang mga gawa-gawang dokumento. Buti pa si Trillanes. Hindi nga lang ina-authenticate, hindi nga lang pinoprove ng mga bangko na yun na sa kanila galing yun. Kung gawa-gawa man yung mga dokumentong hawak ni Trillanes, at least siya gumawa siya ng ebidensya. Itong prosecution, wala talaga silang ebidensya. Pag tinanong mo sila, anong ebidensya nyo tungkol dito sa ill-gotten wealth ni Inday Sara? Magkakaroon kami ng ebidensya pag pinayagan nyo yung pagsusubpina ng mga bank records, etc. etc. Hindi pwede yun. Kailangan kumpleto na yung iyong mga ebidensya. Pagka pumunta ka sa korte, hindi pwedeng doon ka pa lang sa korte hihingi ng permiso para magkaroon ka ng ebidensya. Hindi pwede yun, sir. Mali po yun. Giit pa ni Atty. Powa ang impeachment complaint na Zabala and Cabrera na nag-aakusa sa BICE ng di umano'y unexplained wealth, wala namang naipakitang financial records ng BICE. Nang naisumiti lang ito sa Kamara, sinimulang maghanap ng ebidensya. Walang naipakitang financial documents that can implicate or that can prove na Inday Sara meron talaga siyang ill-gotten wealth. Nagkaroon lang sila ng mga dokumento noong gumawa na sila ng katarantaduang hearing dyan sa Kongreso. Pinatawag nila yung AMLAC, pinatawag nila yung ganito, yung ganyan. Kaya sila nagkaroon ng mga nahawakang papel. Pero kulang yun. Kasi kailangan mo ng sobrang daming dokumento. Ang problema nga, wala sila noon. And humihingi sila ng tulong sa Senado para lumakas yung kanilang kaso. Pwede ba yun? Nandito kayo para ipakita kung ano yung meron kayong hawak na ebidensya. Kung wala kayong ebidensya, di tapos na yan. Kaya sabi ko sa inyo, itong susunod na articles of impeachment, lalong-lalo na yung paggamit ng confidential funds, putang ina, baka 2 araw lang, tapos na ulit yan. Magugulat ka lang, next month, baka dinidesisyonan na nila to eh. Wala talagang kwenta to. Wala talaga. Hindi ganyan ang due process at protektado pa rin ng batas ang akusado. Pero buwelta ng prosekusyon, madaling sabihin confidential ang isang dokumento. Giit ni Jokno, ang hinahanap ng korte ay katotohanan na siyang dapat mangibabaw. Mo yan si Jokno, tanongin mo, i-demanda mo si Jokno sa barangay, tapos sabihin mo kay Jokno na kailangan ko makita yung mga bank statement mo. Hihingi yan ng court order. Hihingi ng court order yan. Bakit? Meron kang court order para buksan mo yung yung bangko ko? Kasi hindi talaga pwede yun. Na basta-basta na lang magre-request ka. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun, sir. Pakinggan natin ang kanilang mga bahaya. Bank secrecy law. Meron tayo niyan. Sabi nga nila, tignan mo, kung hindi saklaw, sabi nila, hindi daw saklaw niya ng impeachment. Paano hindi saklaw ang impeachment? Kung hindi pala saklaw ang impeachment, wala na nakalagay sa batas na hindi saklaw ang impeachment yan eh. Hindi ba? Kung gusto niyo pala na hindi saklaw yung impeachment, congressman kayo, di sana gumawa kayo ng panibagong rule sa impeachment na hindi saklaw ng bank secrecy yung impeachable officers. Subukan yung buksan to. Buksan kay Inday Sara to. Putsang ina, kay Bongbong Marcos, kay Romualdez, tinan mo. Apektado sila dyan, mga magnanakaw yan eh. Due process requires, Your Honor, that we also respect the protections afforded by law on the respondent. Hindi po namin sinasabi na kung sakaling nagkamali man ang Vice Presidente, kung sakaling may paglabag man sa batas ang Vice Presidente noon, ay hindi na pwedeng maparusahan. Marami naman pong paraan. You can file cases against the Vice President for those infractions, preterm infractions. Pero pag impeachment po ang pinag-uusapan, we are limited what impeachable offenses are. And again, the Supreme Court is clear about that. The real issue before this honorable court is, will the subpoenas that we are asking be issued by this court actually deprive the respondent of any form of due process? Sinasite nila yung mga kaso, may mga jurisprudence sila ng mga Supreme Court. Ang inang yan, hindi naman korte na normal yung impeachment. Yung impeachment court eh. Special na korte yan. Hindi siya kaparehas ng Kaya nga yung mga jurisprudence na mga sinasite nila na mga kaso na dinesisyonan ng Supreme Court. Kaya nga hindi nakikialam ang Supreme Court sa
at saka hindi pinag-aaralan ng mga abogado yung mga impeachment proceedings. Ang pinag-aaralan nila, yung mga kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema. Pero yung mga kaso na dinesisyonan ng impeachment court, hindi pinag-aaralan yan ng mga abogado. Kasi magkahiwalay yan eh. Hindi mo pa pwedeng gamitin kasi nga may separate na rules etong impeachment court. Hindi minsan may mga bagay sa normal na korte na hindi nag-a-apply sa mga OGAG na ito. Isa rin sa pinagtalunan ng confidentiality ng tax records sa halaga nito sa paglilitis. Buwelta ng defense, hiling ng prosekusyon na pabuksan ang bank records ng respondent at tax records mula noong 2007 kung kailan hindi pa naman siya vice-presidente at hindi pa siya impeachable official. Maging ang record ng asawa ni VP Sara, hindi rin daw dapat isa publiko dahil hindi naman siya ang pinapa-impeach na opisyal. Pero ayon kay Jokno, kinilala ng prosekusyon ang kapangyarihan ng impeachment court na duminig sa impeachment case ng ilang opisyal ng gobyerno. At sana daw, gamitin ng korte ang extraordinary powers nito na pabuksan ang nasabing mga dokumento dahil maging sa bank secrecy law ay nakasaad daw na kabilang sa exemption ay ang impeachment case. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. That the requests of the prosecution are in fact fatally overbroad. It is a fact na noong 2007, ang respondent ay vice mayor pa lamang. Definitely not an impeachable office, Your Honors. How is that relevant? It is the position of the defense that it is not. In fact, what that is an unlimited search throughout a person's financial history. That should not be allowed. Madaling sabihin na confidential ang ilang impormasyon at dokumento. Madaling magturo ng batas. Pero ang hinahanap po ng impeachment court ngayon at sa mga susunod na araw, linggo at buwan ay ang katotohanan. Hindi pwede yun. Kailangan mo sumunod sa batas. Hindi mo pwedeng ibendalo. Tingnan mo, dito pa lang, alina yung abogado pa naman. Madaling magsabi, madaling magturo ng batas. The law is there to follow. Oo, katotohanan. Anong katotohanan? The burden of proof is with the accuser. Nag-a-accuse kayo. So, patunayan ninyo sa paraan na legal. Hindi pwedeng, putangin na yan, mag-ano tayo, lalabag tayo sa batas, tapos gusto natin sumunod sa batas. Ano yan? Di ba? Malinaw doon sa sinabi niya. Labag po sa batas yan, sabi ni Powa. Ang sinasabi niya na, wag na yung batas-batas. Ang importante dito, malaman natin yung katotohanan. Pwede ba naman yun? Hindi pwedeng ganun, joke na, putang ina ka. Kaya ang tanda-tanda mo na, ngayon ka pala nakaposisyon sa gobyerno kasi inutil ka eh. Puro kayo propaganda eh. Wala na, hindi na. Sa bagay, hindi na rin naman yan, kahit naman ano yung ipresenta nyo dyan sa impeachment court, putang ina nyo, naniniwala taong bayan kay Inday Sara eh. Sa loob ng 3 taon na tinatrabaho nyo si Inday Sara, kaliwat kanan ang inyong pagbati ko sa kanila, hindi naman bumaba ang tingin ng tao kanila sa mga Duterte. Bagkos, ready na sila sa 2028 election. At ang layunin ay makamit ang pananagutan. At Cheryl, nag-caucus ang mga senador matapos So, sa Monday, malalaman natin kung anong desisyon. Pero ito ang masaklap dito, mga bossing. Kasi, yung 2/3 ng mga senador, doon sa botohan yan, kung may impeach si Inday Sara o hindi. Pero sa ganitong mga oral argument, yung mga requests ng magkabilang panig, ano yan mga bossing? Pagbobotohan yan nung caucus, kung sino yung nandoon sa caucus. Kung ando doon sa caucus ay 19, majority wins. Ganun yan. So, i-expect na natin na by Monday, manalo yung request ng prosecution. Kasi, ano man yan, mas lamang pa rin kasi ang mas lamang pa rin ang numero ng mga senador na mga abnormal, mga tarantadong senador. Lamang pa rin sila yung majority. Pero sigurado naman tayo na sa lahat ng mga articles na i-discuss dito sa impeachment, hindi sila kayang kumuha ng 16. Hindi sila makakakuha ng 16. Kasi maaari sa mga ganitong pag-rule, tawag dito, maaari sa mga ganitong pag-rule, maaring lamang yung majority. But the whole impeachment proceeding, yung verdict na kay Inday Sara, pretty sure, they can never and will never ever reach 16 votes. Malabo pa yan. Napakalabo yan. Hindi kayang bayaran ng mga ninakaw ni Bongbong Marcos yung, palagay ko yung popularity na kakailanganin ng mga senador na tatakbo sa 2028. Mauubos ang lahat ng ninakaw ni Bongbong. Kung halimbawa ako, senatoriable ako sa 2020, tatakbo ako. Bayaran mo ako ng 100 billion. Para sirain ko. Maging katulad ako ni Coco Pimentel na wala nang karera sa Senado. Pwede 'yun. Kung ilang senador ang babayaran mo ng ganun. Kung halimbawa, 100 billion ang i-request naman kasi hindi na kami mananalo eh. Mantakin mo pinaka-popular na tao sa Pilipinas, yung
i-impeach namin. Definitely, kahit barangay tanod, hindi na kami mananalo. Lahat ng tao sa buong Pilipinas, pati sa abroad, puta, isusuka kami. Oo. So, kung isasakripisyo ko yon, kailangan ko ng matinding compensation. Oh, so 100 billion, 200 billion hanggang 1 trillion palagay ko. Oh, kasi kung ako senador na magnanakaw, nanakawin ko rin naman yung pera na yan. So hindi na ako magpakahirap, di na ako tatakbong senador, putang ina, bigyan mo na lang ako ng trilyon, iboboto ko yung impeachment ni Inday Sara. Ilan yan? Ilang senador yan? Pucha, kaya ba nilang bayaran yan? Malabo yan mga bossing. Hindi na to hindi na to uusad to, hindi may impeach Inday Sara dito, maniwala kayo sa akin. Ito pakinggan natin si typo yung typographical error nito ni Lotok. There, it says 1 count of inciting to sedition and ano ba to? 3-1. So 3 na 1 count of grave threats. So Typographical ano to? Typographical. 3 and 1, typographical. Okay. So lahat ng makikitang mali doon sa typographical. Sabi ko sa inyo, dito sila sumablay. Tapos sasabihin mo na nakalamang ang prosecution. Sasabihin niyo na matibay, maganda ang ng prosecution. Ulul. Ang inan yan. Typographical error na naman. Alright, so with all these mga 3 counts of grave threats. 3 counts tapos 1. Samantalang sa taas, 1 count of inciting to sedition. Again affidavit of investigation ito. This is a report. Mali-mali ang dates, mali-mali ang words. Tapos sasabihin nila na malakas ang kanilang depensa, ay ang kanilang kaso. Sabi ko nga wala na talaga itong mangyayari sa prosecution na to. mga infirmities, and you mentioned yesterday that your case is airtight. Don't you think that these errors constituted violations of due process? Kasi airtight. Paano naging airtight kung merong masamang hangin dun sa loob? Parang sinasabi mo na solid itong bakal na to, pero butas yung loob niya. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng airtight, hindi pwedeng perfect na hindi siya perfect. Labo yun. Your Honor, the existence of these typographical errors does not alter the fact that the video exists. Diyon. The video exists, yes. Yung utterances ni Inday Sara happened, yes. Wala naman nagdi-deny nun. Ikaw lang naman nagpupumilit eh. No one is denying it. Inday Sara did not deny it. Even the defense did not deny that it happened. Putangin na niyan. Ang tagal-tagal na nag-circulate niyan eh. 2024 pa yan, 2024 pa yan, 2026 na yan, 2 taon na. Alam na ng tao yan. Pero, ang hindi alam ng tao, incompetent ka na team leader. Incompetent ka na investigador. Na nag-iimbestiga ka, gumagawa kayo ng report, templated mali-mali. Na yung video, nalaman dito na isang beses mo lang pala pinanood, nag-imbestiga ka, tas isang beses mo pinanood. Pag tinanong ka tungkol dun sa report, hindi mo alam. Pag tinanong ka tungkol sa sinabi ni Inday Sara, ang dami mong alam. Yung kwento, pati yung kwento ng pagpo-pull out ng kanyang mga security, alam mo yung istorya, pero pag tinanong ka tungkol dito sa sa affidavit mo, dito sa report ninyo, hindi mo masagot. Sasabihin mo, hindi ka gumawa ng report. Ako lang yung leader, pero hindi ako gumawa ng report. O ngayon, itong typographical errors, alam mo kung anong ibig sabihin nito? Incompetence. Na sinisweldohan kayo, punyeta kayo, sinisweldohan kayo ng mga Pilipino. Galing sa taong bayan ng sweldo niyo. Ganito lang trabaho na ginagawa nyo. Pwede ka naman mag-apologize eh. I am sorry. We have a lot of typographical errors in our report. Rest assured that we will double, triple, quadruple check it next time. And we will use AI applications to limit itong or mawala itong mga typographical errors na to. Hindi pa pwedeng typographical errors yung justice at saka yung education. That's two totally different words. Magkaiba ng meaning. Hindi yung typographical. It's an error, it's a mistake, and a mistake is a mistake. Wrong spelling wrong. Para kang hindi nag-aral Abogado ka pa naman. Abogado ka tapos hindi mo alam na wrong spelling wrong. Nito? Magdadahilan pa siya, mali na nga. Does not alter the fact that the Vice President uttered those statements. Does not alter the fact na ang NBI mayroong findings at ang findings nila mali-mali. May findings pero mali-mali, mali-mali spelling, mali-mali yung mga words. So ibig sabihin, pagka mali-mali, edi palpak. Di ba? Ang ina, pinagmalaki mo pa yung palpak mong trabaho. Pwede ba yun? Magpapagawa ko sa inyo ng bahay tapos kalahati lang yung bubong? O pwede ba yun na, mali lang, paggawa ko ng
Alimbawa, pwede ba 'yon na magano ako, magpadala ako ng bulaklak sa misis ko. O ang pangalan ng misis ko, alimbawa Brenda, tapos Alice. Yung greeting card, happy birthday my love Alice. Paano sasabihin ng asawa ko, pwede ko bang idailan sa asawa ko na hindi Brenda talaga yan, typo lang yan. Putang ina mo, magkaiba yung Alice sa Brenda, tanga. Okay ka lang, subukan mo. O subukan mo, marong message ka sa misis mo, tawagin mo siyang babes, kahit na ang tawagan nyo palangga. Putang ina niyan, kahit anong paliwanag mo, hindi yan pakikinggan ng asawa mo. Typo lang yan, gago, magkaiba yung babes sa palangga. Ulul. Tangina nyo, niloloko nyo taong bayan eh. Swelduhan kayo, tas mga sinungaling kayo. Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition. Inciting to sedition. Bakit inciting to sedition? Eh, yung mga comment kasi naniniwala sa kanya. Tinanong siya rito, nakita mo ba si Inday Sara tumayo sa mga rally? Hindi po. Nakita mo si Inday Sara na nagsalita siya na mga kababayan ko, mag-armas kayo, sumugod tayo sa Malacanang. Sinabi lang niya na wala, sabi nga niya ang people power ginagawa niyo dyan sa EDSA, wala dyan ang laban, nandoon sa Malacanang. So kahit magsama-sama kayo dyan sa EDSA, wala mangyayari dyan. Sinabi ba niya na magpunta kayo ng Malacanang? Hindi. Sinasabi lang niya, I support yung inyong ginagawang pagtitipon dyan sa EDSA, but, sa sobrang kapal ng mukha nitong administrasyon na tong bangag na administrasyon na to, wala na yan. Hindi nila pakikinggan yan. Yung rating nga, negative 27, hindi sila bothered eh. Wala, antayin na natin 2020. Parang yun lang sinasabi ni Inday Sara, kaya maaga siyang nagdeklara na siya itatakbo bilang presidente. Kasi yun na lang talaga yung last hope natin. Yung matapos yung termino na itong satanas na ito at makapaglagay tayo ng bagong leader. Okay. Now, di ba? Yun lang yun. Marami pa tayong pag-uusapan sa susunod na vlog. Maraming salamat mga banateros. Kita-kita po tayo ulit. At mag-like, mag-share kung nagustuhan mo to. Pakalat mo. Para bumula ang mga bibig nila, kailangan nating i-counter, mga bossing, yung black propaganda ng mga mainstream media. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap